Sa pagpapatuloy ng nakaraang kabanata, sinabi ng isang hari ng immortal sa grupo, akala ko'y hindi kayo maglalakas loob na pumasok. Mukhang malalakas ang loob ninyo. Naisip ni Kinan sa sandaling iyon, kailangan kong malampasan ang mga taong ito at maunang makarating sa lugar kung nasaan ang mga puting kalansay sa dulo. Pagkatapos, nagsimulang yumanig ng malakas ang lupa. Bumukas ang mga bitak at mula sa loob nito, nagsilabasan ang mga kalansay. Buong bagsik na sumugod ang mga kalansay na ito sa grupo ng mga tao sa loob. Galit na sinira ng hari ng immortal na nakamaskara ang isang kalansay at sumigaw, hindi pa ba kayo titigil? Sa sandaling iyon, inis na naisip ng 8 sinag na haring demonyo, bagamat hindi mataas ang antas ng cultivation ng mga kalansay na ito, napakarami naman nila. Nakakainis. Sa kabilang banda, buong pagmamalaking sinabi ng hari ng immortal, hahaha. Kinan, sa kapatagan ng yelong bangkay na ito, pwede na tayong maglaban. Dumating na ang araw ng kamatayan mo. Nang marinig ito, malakas na inutusan ni Kinan ang kanyang mga kasama, umatras tayo mula sa palasyo. May pang-aalipustang sinabi ng hari ng immortal sa kabilang panig, gusto mong tumakas? Asa ka pa. Pagkasabi nito, iwinasiwas niya ang kanyang kamay at nagpakawala ng atake patungo kay Kinan. Natulala ang mga tao sa loob habang dumadaan sa kanila ang mga sinag ng immortal na enerhiya. Pagkatapos, isang harang ang malinaw na lumitaw sa labas ng pintuan. Hinarangan na ng kalaban ang daan palabas ni Kinan. Nang makita ito ni Yuan Jie, dali-dali niyang sinabi kay Kinan, kapatid na Kinan, huwag kang mag-alala. Dahil magkakampi na tayo, hayaan mong salagin ko ang walang hiyang iyan para sa iyo. Pagkasabi nito, lumundag si Yuan Jie para atakihin ang hari ng immortal. Galit na iwinasiwas ng hari ng immortal ang kanyang kamay at sumigaw, naghahanap ka ng kamatayan. Sa isang atake lang, tumalsik si Yuan Jie. Bumagsak si Yuan Jie sa lupa, ngunit hindi malinaw kung ano ang kanyang kalagayan. Napabuntong hininga ang 8 sinag na haring demonyo, direkta siyang nagpakamatay. Hindi naman talaga gustong salagi ng kalbong iyon ang atake para sa iyo. Malinaw na gusto lang niyang samantalahin ang pagkakataon para iwanan tayo. Sa sandaling iyon, nag-aalalang tinawag ng may-ari ng madugong mga mata si Kinan, munting kapatid, gamitin mo na ang kalooban ng kataas-taasan para buksan ang daan papasok sa palasyo ng immortal. Malinaw na wala ng ibang pagpipilian si Kinan. Sinabi niya, kung ganoon lang din naman, kailangan ko ng sumugal. Kung tatakas ako ngayon, bagamat pansamantalang ligtas ang buhay ko, ang kayamanang tulad ng 8 matang bulaklak ng yinyang sa kaloob-looban ng palasyo ay tiyak na mapupunta sa kamay ng mga walang kapantay na pinunong ito. Pagkasabi nito, ginamit ni Kinan ang isang hibla ng kalooban mula kay kataas-taasang Chang Xiao. Sumigaw ang lalaking nakamaskara, may isa pa palang hibla ng kalooban ng kataas-taasan ang batang iyan. Nang lumitaw ang kalooban ni kataas-taasang Chang Xiao, agad itong nagpakawala ng atake. Isang babae ang nag-aalalang sumigaw, hindi maganda. Ang sinumang manggulo sa banal na lugar na ito ay mamamatay. Mula sa mga bitak, walang tigil sa paglabas ang mga kalansay. Sa kabilang banda, iminulat ni Yuan Jie ang kanyang mga mata at naisip, lintik. Ang walang awang batang ito. Sumigaw ang walang kapantay na pinuno, Kinan, ikaw. Nagtanong ang 8 sinag na haring demonyo kay Kinan, ano ang gagawin natin ngayon? Sumagot si Kinan, ano pa ba? Lalabanan natin sila para makarating muna sa lugar na may mga puting kalansay. Sa sandaling iyon, lihim na nagpadala ng mensahe si Yuan Jie kay Kinan, kapatid na Kinan, interesado ka bang makipagtulungan sa akin sa isang tunay na paraan? Nagulat si Kinan at nagtanong, oh, anong klaseng pagtutulungan? Sumagot si Yuan Jie, simple lang. Sagutin mo ang ilang tanong ko at ilalabas ko kayo sa kapatagan ng yelong bangkay na ito at dadalhin sa mas malalim na bahagi. Agad na pumayag si Kinan, sige. Pero sabihin mo muna kung paano tayo aalis sa lugar na ito. Ipinaliwanag ni Yuan Jie ang totoo, naloko kayong lahat. Ang kapatagan ng yelong bangkay na ito ay isa lamang ilusyon. Nagulat si Kinan at nagtanong, ilusyon? Kung isa itong ilusyon, bakit hindi ito nakita ng aking sining ng mata? Ipinaliwanag ni Yuan Jie, tunay ngang napakahusay ng iyong sining ng mata, ngunit ang ilusyon na ito ay napaka-espesyal. Ito ay nabubuo sa loob ng isipan. Mula pa noong pumasok ka sa palasyong ito, naloko na ang iyong mga mata. Nagpakita ng pagdududa si Kinan, kung ganoon, bakit mo ito napansin?
Umisi si Yuan Jie, hehe, ito ay dahil sa swerte ko lang. Ang isang uri ng sining ng Buddha na aking pinag-aaralan ay kayang linisin ang isipan at liwanagan ang puso. Bagamat wala itong gaanong silbi, napakabisa naman ito laban sa mga ilusyon. Ikinumpas ni Kinnan ang kanyang kamay at sinabi, kung ganoon, mangyaring kumilos ka na at dalhin mo kami sa mas malalim na bahagi. Masayang pumayag si Yuan Jie, walang problema. Pagkatapos, mga sinag ng gintong liwanag ang tumama kina Kinnan, sa may-ari ng madugong mga mata, sa 8 sinag na haring demonyo, at kay Tu Shenliang. Nagulat ang 8 sinag na haring demonyo at nagtanong, Hoy kalbo, anong ginagawa mo? Ngunit nagtatakang nagtanong si Tu Shenliang, anong nangyayari? Tila may naintindihan na rin ang 8 sinag na haring demonyo. Huwag mong sabihing di. Pagkatapos, isang malakas na gintong liwanag ang bumalot sa 5 katao ni Kinnan. Galit na sinabi ng matandang walang kapantay na pinuno, bakit nawala ang mga iyon? Nagsalita ang matandang monghe, lintik. Isa itong ilusyon. Sinira ni Yuan Jie ang ilusyon at isinama sila. Nang marinig ito, galit na nagtanong ang ibang mga pinuno, anong ibig sabihin nito, Bodhi Ancient Temple Sect? Huwag ninyong sabihing pinoprotektahan ninyo si Kinnan. Agad na sumagot ang matandang monghe, mga ginoo, nagkakamali kayo. Ang aming Bodhi Ancient Temple Sect ay itinuturing din si Kinnan bilang kaaway. Ganoon din marahil si Yuan Jie. Ang problema lang, ang kanyang mga kilos ay hindi ko kayang kontrolin. Sinabi ng isa pang pinuno, Ginoo, hindi na kailangan pang magsalita ng marami. Pakiusap, sirain ninyo na agad ang ilusyon. Tama, sang-ayon ng isa pa. Nang marinig ito, agad na pumayag ang matandang monghe sa kanilang mungkahi. CJ. Pumasok si Kinnan at ang kanyang mga kasama sa mga guho. Sinabi ni Yuan Jie kay Kinnan, sa bawat palasyo rito ay may isang espiritual na sandata, at kapag nalampasan ang pintuang iyon, makakapasok sa mas malalim na bahagi ng mga guho. Nagbigay ng opinyon ang 8 sinag na haring demonyo, kung ganoon, kunin muna natin ang ilang magagamit na artifact, bago tayo magpatuloy sa mas malalim na bahagi, hindi ba? Nagpaalala si Kinnan sa kanila, mauna na kayong kumuha ng mga artifact. Mag-ikot muna ako para tingnan ang paligid. Magkita-kita na lang tayo mamaya sa harap ng pintuang iyon. Sa kanyang isip, naisip niya, sakto, titingnan ko kung naririto ba ang 2 makalangit na kayamanan na iyon. Kinnan, nahanap mo na ba ang makalangit na kayamanan na gusto mo? Tanong ng 8 sinag na haring demonyo. Hinikayat din siya ng may-ari ng madugong mga mata, kung gayon, pumasok na tayo ngayon. Sinabi ng 8 sinag na haring demonyo kay Tu Shenliang, hindi kaya natatakot kang pumasok dyan. Sumigaw si Tu Shenliang, ako, matatakot pumasok. Kung papasok, edi pumasok. At pumasok nga ang buong grupo sa harap ng pintuan. Nang makita ng 8 sinag na haring demonyo ang selyo sa pintuan, sinabi niya, sandali. Parang nakita ko na kung saan ang disenyo sa pintuang ito. Kamukha ito ng isang uri ng selyo, pero hindi ko matandaan ngayon. Nang asar si Tu Shenliang, baguang, naduduwag ka na naman, ano? Sumigaw ang 8 sinag na haring demonyo, sino nang duwag? Halika na, halika na. Pumasok na tayo ngayon. At gumalaw na nga ang buong grupo papasok. Sa loob, maraming makalangit na kayamanan. Nagpatuloy ang grupo habang pinagmamasdan ang lahat sa kanilang paligid. Tumingin-tingin ang 8 sinag na haring demonyo at masayang sinabi, lintik. Isang makalangit na kayamanan na antas immortal's blessing. Napansin ni Kinnan ang isang luntiang damuhan sa isang sulok. Naisip niya, ang puno ng immortal na aksis. Sabi nila, kapag sinundan mo ito, makakahanap ka ng isang tunay na immortal. Nagpatuloy si Kinnan sa mas malalim na bahagi. Nakita niya ang isang puno na may mga lilang bulaklak. Agad niya itong nakilala. Ang 8 matang bulaklak ng yin-yang. Masayang naisip ni Kinnan, sa wakas, nahanap din kita. Biglang malakas na sumigaw si Tu Shenliang, uy, tingnan ninyo. Lahat sila ay nagsilapitan sa direksyon na itinuro ni Tu Shenliang. Ipinakita niya, ang disenyo dito ay kamukhang-kamukha ng disenyo sa pintuan sa pasukan. Hinimas ng may-ari ng madugong mga mata ang kanyang baba habang nag-iisip at sinabing, hindi lang sa ilalim ng punong ito. Kung titingnan ng mabuti, nasa ilalim din ng ibang makalangit na kayamanan ang disenyong ito.
Nagbigay ng opinyon si dakilang guro Yuanjay, sa ganitong sitwasyon, malaki ang posibilidad na kapag kumuha tayo ng kahit isang makalangit na kayamanan, malalagay tayo sa panganib. Kinumpirma ni Kinan, kailangan kong kunin ang 8 matang bulaklak ng yinyang at ang puno ng immortal na aksis para iligtas ang isang mahalagang tao sa akin. Kaya, ano man ang mangyari, kailangan kong kunin ang mga ito. Umatras muna kayo para hindi kayo madamay. Natulala si Tu Shenliang at nagtanong, mahalagang tao. Sumang-ayon ang 8 sinag na haring demonyo, sige. Mabilis na iniunat ni Kinan ang kanyang kamay para kunin ang 2 makalangit na kayamanan. Agad na lumipad ang 8 matang bulaklak ng yinyang at ang puno ng immortal na aksis, umiiwas sa kanya. Nagulat si Kinan at naisip, gaya ng inaasahan sa isang kayamanang antas blessing ground. Marunong pa palang lumaban. Pero nakatakda na kayong mapunta sa aking lagayan. Pagkatapos, mabilis niyang ginapos at kinuha ang 2 makalangit na kayamanan. Nagulat ang 8 sinag na haring demonyo at nagtanong, kakaiba. Bakit walang lumabas na panganib? Sumigaw si Yuanjay, maaaring may kaunting pagkaantala bago gumana ang mga disenyong ito. Umisi ang 8 sinag na haring demonyo, hehe, kung ganoon, kunin na natin lahat ng makalangit na kayamanan dito. Tutal, kung ano man ang mangyari pagkatapos, wala na tayong kinalaman doon. At nagsimula na ang malawakang paghakot. Sumigaw ang mongheng si Yuanjay, uy, masyado ka namang tuso. Lumingon ang may-ari ng madugong mga mata at sinabi kay Tu Shenliang, sumama na rin tayo. Pagkatapos, sama-sama nilang hinakot ang lahat. Masayang sinabi ng 8 sinag na haring demonyo kay Kinan, hehe, napakarami nating nakuha sa pagkakataong ito. Nagpaalala si Kinan sa kanila, hindi magandang magtagal sa lugar na ito. Umalis na. Biglang may yumanig na ikinagulat ni Tu Shenliang. Sumigaw siya, lumabas na ang panganib sa lugar na ito. Sa mga pader na bato, ang mga nakasulat na selyo ay nagsimulang kuminang ng maliwanag. Sa sandaling iyon, isang grupo ng mga tao ang pumasok sa loob. Nagulat si Zhu Zihao at nagtanong, bakit wala rito ang grupo ni Kinan? Isang kalbong lalaki ang itinuro ang pintuan at sinabi, siguradong nalampasan na nila ang pintuang iyon at pumasok sa mas malalim na bahagi ng mga guho. Nagutos si hari ng immortal na si Jiangju, kung gayon, habulin natin sila agad. Baka maunahan nila tayong makuha ang mga pinakamahalagang kayamanan. Nagpaalala si hari ng immortal na si Guqing, sandali. Sa mas malalim na bahagi ng mga guho iyon ay isang walang kapantay na mapanganib na lugar.